ngayon, alamin naman natin mga kababayan kung ano nga ba ang estado ng Pilipinas sa pagkapanalo nitong si Donald Trump bilang presidente, mga kababayan, at pag-upo bilang presidente ng United States. So alamin po natin dito sa nakita nating balita galing po sa teleradyo. Sabi po kasi dito mga kababayan, PH in good shape as Trump sworn in the US President, ani po ni Ambassador Babe Romualdez, mga kababayan. So pakinggan natin kung ano nga ba ang estado ng Pinas ngayong presidente na etong si Donald Trump. Kung may magbabago ba mga kababayan, or kung bibitawan na ba ni Donald Trump ang Pilipinas, or kung iiwanan na ba tayo at iitsapwera na. Ano po, so ngayon, eto gaya ng sinasabi ng mga DD-shet. So eto, pakinggan po natin. Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez, ang Philippine Ambassador to the United States. Mr. Ambassador, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Amba. Magandang umaga, Alvin, at saka Doris. So, Aba, mukhang, real ba yung background mo o ano lang yan? Ngayon lang, this was just taken about this afternoon lang. Pasensya na kayo. Wow! Pasensya na kayo kung medyo nauutal-utal tayo ha. Medyo may sinat kasi tayo mga kababayan eh. Pasensya na rin kayo doon sa boses ko ha. Medyo sinisipon din tayo. Anyway, pagpatuloy pa natin. So talagang freezing yung temperature. Talagang freezing weather below zero. Below zero ka? Wow! Minus 10 kanina. Oh my goodness! Ito kami sa Cathedral. Anyway, sobrang lamig ngayon. Mga kamusta lang kami, Ambassador. Nag-take off na si President Trump. Ano po? Generally speaking, anong ibig sabihin yan para sa interest ng Pilipinas? Yan. Okay ba yan? O mukhang tagilid tayo with Trump sitting as President of the US? Yung mga pro-China dyan ha. Lalo na yung mga vlogger ni Digong na nagsasabi na tagilid ang Pilipinas dahil sa pagkapanalo ni Donald Trump. Eto, pakinggan nyo ang sasabihin ng ambassador ng Pilipinas dyan po sa US. Ano po sa Washington. So eto, pakinggan po natin mga kababayan. No, I don't think hindi tayo tagilid. Number one, dahil meron nga tayong Mutual Defense Treaty at saka very important for the US na nandyan tayo. Kasi nasa forefront tayo ngayon sa South China Sea, sa West Philippine Sea. No? So kailangan tayo ng Amerika. So, in fact, kagagaling ko lang sa isang lunch meeting with former officials during the Trump administration, like for instance, si Ambassador Robert O'Brien, na kaibigan ko. Sabi nga niya na because the Philippines is important for the US, Trump will see it as in a different way. At the same time, alam rin ng Amerika na kailangan din natin yung ating itaasan yung ating economic prosperity, dahil kung hindi, we can be vulnerable nga to economic coercion. So, I think we're in good shape as far. So kung titingnan natin mga kababayan, unang-una kailangan kasi natin ng Amerika para idepensa yung teritoryo po natin, which is etong West Philippine Sea, mga kababayan. Pero sa kabilang banda, kailangan din naman tayo ng Amerika. Kaya nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba noon, nung si Duterte ay nakikipag-alyansa sa China, pilit siyang kinakausap nitong si Donald Trump. Pilit siyang inaalok mga kababayan na bumalik ang Pilipinas dito po sa Amerika, makipag-alyansa, makipagkaibigan. Pero ano ang ginawa? Ano ang ginawa nitong si Duterte mga kababayan? Ano ang ginawa ng kanyang administrasyon? Nilapastangan mga kababayan ang US at binastos mga kababayan. At tinawag pa nga ni Duterte na ayaw niya daw makipag-usap dito sa mga Amerikano kasi nga mga hipokrito daw mga kababayan. At siya ay lumapit at nakipag-alyansa sa China na may lihim na pagtingin mga kababayan sa mga teritoryo po natin at palihim na ini-invade yung mga teritoryo natin at yung bansa po natin. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, sila yung mga malalakas ang loob ngayon na magsabi na matalik na kaibigan daw ni Duterte etong si Donald Trump. Pero tinabla ni Duterte nung panahon na gustong makipag-usap sa kanya ni Donald Trump. So ngayon, eto sinasabi din nila, pinapakalat din nila mga kababayan na ang Pilipinas ay tagilid. Buhat nung naging presidente daw ulit, etong si Donald Trump. Pero maliwanag naman po dito mga kababayan na hindi. Dahil unang-una, meron po tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. As our relationship with the United States is concerned. So kahit marami siyang mga bold declarations, maraming pinirmahan, binaliktad from the previous administration, overall, pag inanalyze mo,
okay pa rin si Trump for the interest of the Philippines? Generally, yes. Ang medyo nanganin lang tayo ay yung immigration na policy niya dahil marami tayong mga kababayan na we're counting the number of undocumented Filipino citizens here in the United States. Yun ang ating inalalayan ngayon. Pero nakita ko yung listahan ng ambassador. Surprisingly, hindi ko nakita yung Pilipinas ang number 1 doon. Parang Honduras, yung mga South American countries, yung maraming Mexico na maraming paalisin. Hindi ko nakita yung Philippines ambassador. Well, Philippines, I think we're anywhere between the number 4, number 5. Madami-dami rin tayo mga citizens dito. Pero as I said, ang importante sa lahat, number 1, hindi nasa lista ng mga criminal elements. Yan ang number 1 target nila. In fact, they're already planning to have parang mga raids. I don't know whether you call it raids, pero yung operations in major cities where they think that all of these criminal elements are based. Pero sa atin, wala naman we're not in that list of criminal elements or a threat to the national security of the United States. Ay, mabuti naman po, Amba. Pero ang concern ko, o dapat man maging concern natin, yung mga kababayan natin doon na sinasabi nga kasi... Sabi dito, Philippines will always be an ally of the US, history-wise. Yes, tama si Kuya Ronowel Jose. Alam nyo, ang nagpasama nga lang mga kababayan ng ugnayan natin sa US, etong Duterte administration. Kasi nga mga kababayan, nung panahon na gustong-gusto talaga makipag-usap ni Donald Trump dito kay Duterte. And then, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang may iniaalok ata mga kababayan dati ang US dito po sa Duterte administration. Kaso nga lang, tinanggihan ng Duterte administration mga kababayan. Kaya nga ang naging sagot ni Donald Trump, okay, at least hindi kami magagastusan. Wala namang problema. Parang ganoon mga kababayan, yung naging sagot ni Donald Trump dito sa mga naging pahayag nitong sina Harry Roque ng kampo, nitong si Duterte, especially yung naging sagot ni Duterte mga kababayan na hipokrito daw etong mga Amerikano at mas pinili po niya na makipag-alyansa sa China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nirescind niya yung birthright. Citizenship. Yung birthright. Oo, meron po ba tayong dapat ikatakot doon? Well, actually, it's the future, no? Yung birthright, meaning to say, marami kasi po. Ayun, eto pala yun. Sabi dito ni Kuya Nathan, naalala ko dati inalok ng mga weapon, ano yun? Na mga weapon noon nung gera sa Marawi pero tinanggihan ni Duterte. Yun nga ata yung kaya nga naging sagot ni Donald Trump, at least hindi sila magagastusan. Walang problema. Pero mga kababayan, sa totoo lang, nagmagandang loob ang US noong mga panahon na yon na may gera po dyan po sa Marawi. Kaso nga lang ang problema, tinanggihan ni Duterte. At parang si Duterte mga kababayan, lumapit ata siya sa Russia at saka po sa China noong mga panahon pong yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pupunta dito sila, they give birth here. So they're 6 months pregnant or 5 months pregnant, ganyan. They stay here until they give birth. When they give birth, it is a birthright. Na they can actually, the child can become an automatic American citizen. Pero inaano niya yan, rinirreceive niya. Pero marami nang nagpa-file ng they're suing that because nasa constitution nila yan birthright citizenship at tinatawag nila. So we don't know where that's going. Ayun, tama. Hindi, pero anong impact niyan sa atin na mga Pilipino? Sabi mo nga maraming pumupunta dyan para mga Ayun sabi dito, pero boss, dumating pa rin yung mga gamit militar ni-receive ng Armed Forces of the Philippines. Kita nyo kung gaano kabait ang US sa Pilipinas. Tapos ginaganon-ganon lang, minumura-mura lang ng dating presidente ng Republika ng Pilipinas. Di ba mga kababayan, dahil sa matinding pakikipag-alyansa at pagkapit ni Duterte sa bansang China. Pero hindi tayo galit sa China mga kababayan yung sa atin sinasabi lang natin yung totoo. Ano po na nakikita natin at napapansin natin nung panahon ng Duterte administration. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Magbubuntis tapos para dyan parang matik. Ibig mo sabihin sir, dahil inutos niya, agad-agad magti-take effect po yun? Or it will take time dahil kini-question sa Supreme Court? I think it will take some time. Pero of course, alam mo, pag ganyan, in executive order, it depends on how things go quickly. At saka there is also a law that is already being prepared right now that will be isasalang na nga
I know that it's one of those that is being filed by Senator Lindsey Graham of South Carolina. So, yun, medyo nakakakabayon sa ating mga kababayan who are planning to do something like that. Pero dun sa issue ng move against immigrants, may datos ba ang embassy natin, ilang Pilipino na nasa Amerika ngayon yung alanganin at most likely madideport pabalik ng Pilipinas because of what Trump is doing now? Well, generally, if we have the count is, let's say, 300,000, which is more or less the figure that we've had, 300, 320, 350. There are quite a number of them na matagal na dito. They're working here already. They have families here and everything. Yun, may legal path. There's a possibility of a legal path. And they already have what they call some rights. Kaya kinakausap natin yung mga groups dito ng mga Filipino-American lawyers na nag-volunteer na tutulong sa atin to be able to give some good advice to. Sabi dito ni Lori Mamawag, sana ma-deport si Maharlika. Ano yun? Kasi magulo siya dyan. Yun nga dapat ang sasabihin ko eh. Sana mapasama si Maharlika doon sa mga madideport. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Of our citizens so that they can be given proper advice kung paano nila they can change their status from being illegal to legal. Pero as I said, yung mga bagong dating dito, yung overstaying na pumunta dito sa tourist, yun medyo mahihirapan sila dahil matagal na they were already closing that door as far as turning yourself into a permanent status here in the United States. Opo. Tama bang dinig ko, just to clarify, Ambassador, 300,000 plus Filipinos? Grabe, dami, yes, no? so, ang dami pala, madami. Well, malaki tayo dito. Alam mo, legally, we have 4.3 billion Filipinos, Filipino-Americans. But we're counting additional people who are here on H-1B visas, working visas. So it can go up to even 5 billion. Out of that 5 billion, you can possibly say maybe about 8 to 10%. So we're talking here about 300,000, more or less. Yung mga nandito, some of them, hindi na lang nila, they did not attend anymore to making themselves legal status. Pumasok sila dito. Let's say on a J1 visa, which is an exchange cultural program, after 2 years, your contract is finished, you have to leave the country. Pero they stayed here already. They could have had a legal path kung hindi nila, if they attended to that matter right away. No? Pero mukhang hindi nila inatindihan. So that's the one that we're asking our lawyer friends from the Filipino community kung pwede nating bigyan sila ng tamang advice. Ay, pero yung mga kababayan natin na in the process of getting a green card, sila ba alam ko mga kababayan, parang si Maharlika ata nakakuha ng green card eh. Di ba? Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, parang yung kay Maharlika ata ang nangyari no, nilason niya yung asawa niya. Di umano. Mga kababayan, nilason niya yung asawa niya. And then, nung nategi na yung asawa niya, mga kababayan, alam ko ay kinasal siya dun eh. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Kaya siya nagkaroon ng green card, mga kababayan. And then, nung inaalagaan niya na, di umano, yung asawa niya, doon niya nilason. Di umano, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din sinasabing hindi. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Niyan? Kung baga nag-start na sila ng process, pero hindi pa siya nabuo. Oo. Hindi. Yung mga ganyan, ano na yun, naumpisa na yan. They're already in a legal path towards getting a permanent status. Yung mga talagang, yung mga pumunta dito as a tourist, at saka nag-expire yan, usually it expires after 6 months, yun ang medyo mahihirapan. Ngayon, yung mga nandito na for 10 years at nagtatrabaho na dito at saka they have established themselves. Sabi nga nila, maski na paano nagbabayad na sila ng taxes, yun meron pang pag-asa to have a permanent status. Ayun. But so, pwede bang sabihin na yung mga nag-a-apply ng visa ngayon,
Ay wala, hindi naman sa walang pag-asa. Mahihirapan. You mean US visa para makabisita ng US partner? Oo, mahihirapan kasi as it is now, mahirap at araw-araw po ay ang haba ng pila, mahigpit. So sa pag-upo po ni Trump, asahan na po ba natin na mas lalo na mahihirapan ang mga kababayan natin na mabigyan ng US visa? Well, sa totoo lang, marami ng tinatawag natin na hindi na gaano katindi yung nag-apply at saka hindi na bumabalik. Dahil very strict na nga yung kanila. Matagal na strict na. So yung pagka-stricto na yan, itutuloy-tuloy lang yan ngayon. Kaya nga sinasabi ko lagi sa ating mga kababayan na gawin lang ninyo yung tama. Pag mag-apply kayo ng tourist visa, pumunta kayo sa Amerika, magbisita kayo, at umalis kayo ng tama or mag-extend kayo. The minute na hindi matimbrehan kayo na nag-overstay kayo at o na-deport kayo, talagang yan, black mark na yan, hindi ka na makakabalik. At hindi nakakatulong sa ibang mga ating mga kababayan that who want to come here and visit, yung legally visit here. Kaya nga sinasabi ko, it's only best to really do what is the rules of the game, so to speak. Alam nyo, dapat mga kababayan, ganun din yung bansa natin eh. Kasi biruin nyo mga kababayan na pag tayo yung pupunta sa ibang bansa, napakahirap. Maraming proseso mga kababayan. At napakahigpit ng mga bansa na pupuntahan natin. Katulad nitong Amerika mga kababayan. Pero kapag yung mga dayuhan papasok sa ating bansa, napakabilis, napakadali lang. Kaya nga dapat mga kababayan, gayahin din natin yung proseso ng sa kanila na bago makapasok sila dito sa ating bansa, katulad din nung sa kanila na maghigpit din tayo mga kababayan para nang sa ganon, hindi po tayo napapasukan ng mga espiya. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot nga lang isipin pagka sila ang pupunta dito sa ating bansa, napakabilis nilang nakakapunta. Napakadali nila mga kababayan na kung gugustuhin nilang magtagal dito sa ating bansa, nakakaya nila na magtagal nang hindi po sila nahuhuli. Pero mga kababayan, kapag tayo yung pumupunta sa ibang bansa, napakadali lang na tayo mga kababayan ay pauwiin kapag nahuli sa kanilang bansa. Kaya nga dapat mga kababayan, kung gaano kahigpit yung ibang bansa, dapat ganun din po sa atin. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ambassador, kasi ikaw yung kinatawan pala ng Pilipinas doon. Yes, lalo na yung Chinese national. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, di ba kayo nagtataka sunod-sunod yung mga nahuhuli mga kababayan ng mga di umano pinaghihinalaan ng mga Chinese spy. Kasi nga mga kababayan, nung panahon ng Duterte administration, naging maluwag po sila sa pagpapapasok mga kababayan ng mga Chinese dito po sa ating bansa. Kaya nga ngayon, kung mapapansin nyo naman yung mga nahuli na Chinese spy, sinasabi na 5 taon na naninirahan dito sa ating bansa. So ibig sabihin, noong Duterte administration, doon sila nagsimula na pumasok dito po sa ating bansa at magtagal hanggang sa nakapag-espiya na. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Because the President, si PBBM, hindi naman napunta, di ba? Hindi naman. Ang kinatawan po ay kayo. Ano po? May nakuha ba tayo doon na anything like defense help para sa pagharap natin sa China? Anything from the new administration? Well, I think, in fact, meron tayong bipartisan support. Yung binigay sa atin na 500 million na US procurement to upgrade our armed forces. Kausap ko lang si Senator Haggerty nung isang reception isang araw at sinabi naman niya na itutuloy nila yan. And he's a Republican and he is very close to President Trump. So, as I said, yung relation natin dito is two-way. Hindi naman one-way lang. Hindi naman kailangan rin tayo. That is the reason why iba yung relation natin kaysa sa mga ibang bayan. And titingnan ni Trump talaga kung ano yung President Trump, kung ano talaga yung for instance, kung isang bayan na ang laki ng balance of trade in the favor of that country, gusto makita ni Trump bakit gano'n. Ang ina-argue nila, kasi mataas yung tariff na binibigay ng bayan na yun sa US goods, pero sila mababa. Correct. Mataas ngayon yung tariff. Either he will make it equal o ano niya. Yan siyempre, tinatarget niya ngayon yung China. Canada, pati Canada ata, Ambassador. Yes, Canada also. So tingin niya, Canada is taking advantage of the United States. Sinabi niya yun. No?
So or Mexico also. So yan ang mga pinag-aaralan nila ngayon. And hopefully we will be able to argue on the point that tayo naman, while the balance of trade is in our favor, meron naman tayong kino-contribute sa Amerika in terms of our relationship, which is also very important at this point in time. One last, Ambassador. Do you think po ay matitinag ang China? Titino yung China sa pambubuli sa atin ngayon na umupo na si Trump? At itong si Trump ay parang partner, hindi ka pwede dito na ano? Kasi tingnan nyo mga kababayan na yung sinabi dito ni Philippine Ambassador sa US, mga kababayan, na si Sir Babe Romualdez, kailangan din tayo ng United States. Kaya kailangan din tayo ng US, mga kababayan. Kaya yung kanilang tulong, support, mga kababayan, at yung kanilang pagsuporta dito sa ating gobyerno, sa ating bansa, hindi po magbabago. Tuloy-tuloy pa rin. Dahil nga kailangan din tayo ng Amerika. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. No, nadihado siya talagang. He will not take it sitting down. Or hindi lalo magiging aggressive yung China against the Philippines. Well, sa totoo lang, yan ang talagang image ni President Trump, no? Talagang siya, he really believes na strength is pakikita niya ang lakas ng Amerika ngayon. At tingin niya kasi hindi sila ninirespeto. So that is one thing that I think the China will look at the United States in a different light. Pero sinasabi din niya na gusto niya makipag-usap kay President Xi as soon as possible. In fact, sinabi niya. Pakinig niyo yan, mga kababayan, makikita ng China ngayon yung lakas ng Amerika. Dahil nga daw po, mga kababayan, pakiramdam ng Amerika, hindi daw po sila nire-respeto ng China. Dahil buhat nung mga kababayan, kung makikita nyo naman, di ba kahit ilang beses na sinasabi ng bansang Pilipinas na kung ang China may problema, dalhin sa ibang bansa, mga kababayan, mag-file sila ng kaso laban sa atin. Dahil tayo ginagawa natin, dinadaan natin sa legal. Kaya nga kung matatandaan nyo, mga kababayan, yung mga teritoryo na ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea, atin po talaga yan dahil meron po tayong mga pinanghahawakan ng dokumento na tayo ang kinikilala na nagmamay-ari, mga kababayan, ng West Philippine Sea. So ngayon, etong China, mga kababayan, kahit na sinasabi na meron tayong dokumento na pinanghahawakan na atin yung West Philippine Sea, diretso pa rin po sila sa pambubuli. Kasi nga, mga kababayan, di umano, may sinasabi pa sila noon na gentleman's agreement or nakipagkasundo sa kanila etong Duterte administration. Nakalaunan, mga kababayan, itinatanggi ng kampo nitong si Duterte. So ngayon na nakakapagtaka kasi dyan, buhat nung naging presidente etong si Digong, naging mas lalong agresibo, mga kababayan, ang China. Ano po, nakuhanin yung teritoryo po natin at buhat nung natapos yung kanyang termino, mas lalo pang naging agresibo ang China na kamkamin yung teritoryo po natin, mga kababayan, kasi nga daw meron daw gentleman's agreement. Yun ang sinasabi, mga kababayan, ng China na pilit pinapasinungalingan ng kampo nitong si Duterte. Pero, mga kababayan, kahit na ganun pa man, kahit anong sabi ng China ng Amerika sa China, nasundin kung ano yung pinanghahawakan dokumento ng Pilipinas, mga kababayan, yung sa arbitral tribunal ruling, mga kababayan, hindi pa rin po nakikinig ang China at pakiramdam ng Amerika, binabaliwala lang sila at binabasto sila ng China. So ngayon, makikita ng China, mga kababayan, kung anong lakas meron ng Amerika, lalo na at ang presidente ng Amerika ay etong si Donald Trump. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Isang araw, I want to go to China as soon as possible. So that's a very strong possibility. Pero ito lang, Alvin at saka Doris, no? I was lucky na yung before the holidays, before New Year's, napunta ako doon sa West Palm Beach at naglaro ako ng golf doon sa Trump International Golf Club. At nakausap ko si President Trump mismo at sinabi niya that we support the Philippines. Oh! Ano? Ayan, no? Mismong nanggaling, mga kababayan, sa ambassador natin. Ano po dyan sa US, na mismong nakausap niya si Donald Trump at mismong sinabi ni Trump na yung support niya sa Pilipinas, mga kababayan, ay magpapatuloy pa rin. At may nakausap din siya na isang senador, mga kababayan, dyan po sa US at mismong sinasabi na hindi nagbago
yung kanilang pagsuporta sa Pilipinas. So ibig sabihin mga kababayan, yung mga sinasabi ni Harry Roque na kapag ka nanalong presidente etong si Donald Trump, may itsapwera na ang Pilipinas dahil mas pipiliin ni Donald Trump mga kababayan etong si Xi Jinping, isa pong malaking kalokohan. Mismong nanggaling na nga mga kababayan dito kay Sir Babe Romualdez na makikita ng China ngayon ang lakas mga kababayan ng Amerika. So yan mga kababayan dapat ang pag-isipan ng napakaraming beses ng bansang China. Kasi mga kababayan, hindi po talaga sila natigil sa kanilang mga pambubuli at pang-aangkin nila ng mga teritoryo na hindi naman po kanila. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman na magpapatuloy po yung suporta at walang nagbago kahit na naging presidente etong si Donald Trump. At ngayon mga kababayan, siguro magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan dyan sa West Philippine Sea dahil alam naman po natin mga kababayan na ang gustong mangyari ni Donald Trump, kung ano yung tama, yun yung sundin. Ano po, so ngayon, kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan hingil po dito sa naging pahayag po ni Sir Babe Romualdez, ambassador natin dyan po sa US mga kababayan, patungkol po sa relasyon ng Amerika at ng Pilipinas ngayong nanalo na at umupo na bilang presidente etong si Donald Trump.